Alam mo ba na natalo ni XRP si Bitcoin ng 237% sa loob lamang ng isang taon? Kahit wala siyang tulong mula sa mga ETF o suporta ng mga malalaking kumpanya? At ngayon, mukhang magbabago po ang laro dahil paparating na ang mga bagay na dati ay wala siya. At yan po ang ETF support at saka treasury backing. Ako nga pala, si Pinoy Crypto Trader, at sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano ito nangyari, ano ang mga susunod na hakbang ni XRP, at ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin kung paano po natalo ni XRP si Bitcoin kahit wala pang suporta mula sa ETF or Treasury. Nitong nakaraang taon, umangat po si XRP ng higit 237% kumpara kay Bitcoin. Oo, tama po ang narinig ninyo. Habang si Bitcoin ay suportado ng mga ETF or exchange traded funds at tinatangkilik ng mga kumpanya bilang bahagi ng kanilang treasury reserves, si XRP ay umangat na mag-isa. Wala siyang sariling ETF. Wala ring masyadong kumpanyang bumibili sa kanya para gawing bahagi ng kanilang yaman. Pero kahit kulang po sa institutional support, si XRP ay bumangon. Ayon po kay Good Alexander, isang crypto analyst na tinatawag ang sarili bilang financial cyberpunk, bihirang mangyari ang ganitong klaseng performance sa isang coin na hindi pinapansin ng mga malalaking institutions. Ngayon ay ano na ang paparating kay XRP? Ngayong taong 2025 ay mukhang hindi na nag-iisa si XRP. Paparating na po ang tinatawag na XRP ETF. Magsisimula na po ang Ultra XRP ETF ng ProShares sa New York Stock Exchange ngayong July 18. At ito ay may 2 times leverage exposure sa XRP futures. Ibig sabihin, mas malaki po ang galaw, mas malaki rin ang risk, pero ito ay isang sign na seryosong tinitingnan na sa XRP ng malalaking kumpanya. Kasabay nito ay sinusubukan na rin ng Grayscale na gawing ETF ang kanilang Digital Large Cap Fund na may XRP sa loob. Sa Canada naman ay mayroon ng active XRP spot ETF sa Toronto Stock Exchange at dumarami na rin ang mga institutional na pumapasok. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng treasury backing para kay XRP? Habang tumataas ang institutional interest kay XRP, may mga kumpanyang nagsisimula na ring mag-imbak or mag-store ng XRP sa kanilang crypto reserves or treasury. Isa sa mga ito ay ang Everything Blockchain na nag-commit ng $10 million sa isang mixed treasury na kasama si XRP. Sumunod dito si Trident na nagplano ng napakalaking $500 million XRP treasury. Mayroon ding $300 million na XRP reserve na inihain ng Webull International sa SEC. Kahit mga kumpanyang tulad po ng Vivo Power, Willjastic Health at Alt Capital ay nagsimula ng mag-announce ng interest kay XRP. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si XRP ay hindi na lang isang pangkaraniwang coin. Siya ngayon ay isang asset na tinitingnan bilang seryosong bahagi ng long-term investment ng mga malalaking kumpanya. Ngayon ay may paraan na bang kumita ng passive income si XRP? Isa po sa mga reklamo noon kay XRP ay ang kakulangan niya ng staking o yield opportunities. Yung tipong kikita ka habang hawak mo siya. Pero ngayon, may mga bagong developments. Ang platform po na si Uphold kasama ang Flare Network ay naghahanda na para sa tinatawag na Wrap XRP staking.
Sa simpleng paliwanag, ito po ay isang paraan para maka-earn yan or kumita ng passive income sa ating XRP sa pamamagitan po ng mga decentralized finance platforms. Hindi pa ito native sa XRPL or XRP Ledger, pero nagsisimula na ang integration ng mga tools para mas maging functional si XRP sa DeFi world. Ngayon ay ano pa ang mga bagong technology sa XRP Ledger? Simula po noong June 30 ay inilaunch ang isang Ethereum-compatible sidechain para kay XRP. Ang sidechain na ito ay nagbibigay daan para magamit sa XRP sa mga Ethereum-based applications. Mahigit 1,300 smart contracts na ang nadideploy sa bagong sidechain. Ibig sabihin, pwede nang gamitin sa XRP sa mas maraming blockchain services tulad po ng NFTs, DeFi protocols at marami pang iba. Parang sinabing pwede na ring makipagsabayan sa XRP sa mga Ethereum dApps. Ngayon ay bakit may stablecoin na rin si XRP? Hindi lang dito natatapos ang expansion. Pinasok na rin ni Ripple ang stablecoin game. Nito pong December, inilabas nila ang RLUSD na isang US dollar peg stablecoin na nakatuon sa institutional use. Ibig sabihin, para ito sa mga kumpanya at hindi sa pangkaraniwang traders. Ang RLUSD ay may backing mula sa isang malaking bangko at yan po ay ang BNY. At alam mo ba, lagpas $517 million na ang market cap nito. Isa pong napakalaking milestone para kay Ripple at sa buong XRP ecosystem. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas, ang mga developments na ito ay golden opportunity para sa early adoption. Kung dati ay underdog lamang si XRP, ngayon ay isa na po siyang rising giant. Ibig sabihin, habang wala pang ganap na spot XRP ETF sa US at habang papunta pa lang sa mainstream ang kanyang adoption, may pagkakataon tayong mauna. Kapag pumasok na ang mga malalaking institution at fully approved na ang mga ETF ni XRP, malamang na tumaas pa ang presyo nito at baka maging huli na para sa mga gustong sumakay. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang performance ni XRP ay isang patunay na hindi mo kailangang sumabay agad sa hype para magtagumpay sa crypto. Sa loob po ng isang taon, kahit walang ETF, walang staking at halos walang backing, napataob niya si Bitcoin. Pero ngayon na lahat ng mga kulang niya ay unti-unti nang natutugunan, mas lalong lumalakas ang kanyang potensyal. Pero syempre, hindi po ito financial advice. Dapat ay laging meron po tayong sariling research at analysis. Huwag po tayong sumugal dahil lamang sa hype. Pero huwag ding ipagwalang bahala kapag may malinaw na momentum at long-term plan ang isang coin tulad ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.